Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang tayo po muli ay magkasama-sama sa lugar na ito upang sambahin ang ating Panginoon. Yamang ngayon po ay araw ng linggo, araw ng pagsamba, kaya tayo narito upang sambahin po siya. At bahagi po ng pagsamba natin ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanya po mga salita. Kaya ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yamang ngayon po ay malapit na ang mahal na araw, ang ating pong pagtatalakay ay may kinalaman po sa mahal na araw. Yan na po. At ang ating pong title o pag-aaral ngayon ay pinamagatan po nating The King Who Came in Peace. Yan, kung tayo po ay may Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng Matthew chapter 21 verse 1 hanggang verse 11. Yan, ganito po ating mababasa. As Jesus and his disciples approached Jerusalem, they came to Bethphage at the Mount of Olives. There Jesus sent two of his disciples on ahead with these instructions: go to the village there ahead of you, and at once you will find a donkey tied up with her colt beside her. Untie them and bring them to me. Verse 3. And if anyone says anything, tell him the master needs them, and then he will let them go at once. Verse 4, this happened in order to make come true what the prophet had said. Tell the city of Zion, look, your king is coming to you. He is humble and rides on a donkey, and a colt in the foal of a donkey. So the disciples went and did what Jesus had told them to do. Verse 7, they brought the donkey and the colt, threw their cloaks over them, and Jesus got on. A large crowd of people spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds walking in front of Jesus and those walking behind began to shout, praise to David's son. God bless him who comes in the name of the Lord. Praise be to God. Then verse 10, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was thrown into an uproar. Who is he? The people asked. This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee. The crowds answered. Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sa maglit na himuko at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa oras nito. Sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang muli ay dumulog sa inyo sa panalangin. Ipagpatawad niyo lamang sa amin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang at pagkakasala at paglilinis, naway linisin ang pinusalat ng karumihan. Kaya mo, Diyos, na kami po'y maging kalugod-lugod at karapat-dapat muli sa inyo, Panginoon. At huwag po ninyong tinan, O Diyos, ang aming mga kahinaan. Ang tinan po ninyo, Diyos, ay kung paano kami ay lumalapit po sa inyo at nagpapakumbaba. Dumadalangin ang aming Ama na inyong patuloy na pagharian ng aming mga puso, samahan ng aming mga buhay. At patuloy namin dalangin, O Diyos, ang pangunguna mo sa aming pong kalagitnaan sa umagang ito. Ang iyong Santong Espiritu nawa ang siyang mamayani sa aming kalagitnaan, maghari sa amin, magturo sa amin, aming Ama, at magpalaho sa amin sa mamagitan ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin ang makapangyarihang pangunguna at pagkilos ng inyong Santong Espiritu sa buhay na bawat isa po sa amin. Samahan niyo lamang po, O Diyos, ang inyong mga salita na may hayag at may bahagi sa umagang ito. Kaya nung Panginoon, ang mga salitang ito ay maging pagpapala pa rin po para po sa bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po at buksan ang aming mga puso upang maging bukas, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong pong mga salita. Salamat po. Pagpalain niyo po, Diyos, sa aming Ama, ang aming buhay. Sa mga ito, sa pangalan ni Jesus, pamamisang dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Okay, muli ang ating pong title o pamagat ng ating pag-aaral ay The King Who Came in Peace. Yan. Ang hari na dumating. Ano po ang hari? Walang iba kundi ang ating pong Panginoon Jesus. Well, mga kapatid, ang ating pong pagtatalakay ay patungkol po sa pagiging hari ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po naman natin na ang aklat po ng Matthew, ay pinapakilala si Jesus dyan bilang hari ng mga Hudyo. Kaya naman, bilang hari ng mga Hudyo, siya po ay
kinilala ng mga Hudyo na talagang siya po yung hari ng mga Hudyo na ito. Kasi nga, kung ating pong titinan ang gospel, ang apat na ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke at saka John, may iba-iba ho silang pagpapakilala. Si Matthew, pinapakilala po si Jesus Christ as King of the Jews. Si Marcos, pinapakilala po niya si Jesus Christ as servant. Si Lucas naman, pinapakilala po niya si Jesus bilang Son of Man. At si John, ipinapakilala po niya si Jesus bilang Son of God. Kaya ngayon ay nandito po tayo sa aklat po ng Matthew. Kaya titingnan natin, kikilalanin natin si Jesus bilang hari. At isa ho, sabi nga, sa pinakamahalagang sandali sa buhay po ng ating Panginoon Hesus nung siya po ay nandito sa lupa, ay yung kanya, naganap sa kanya yung triumphal entry into Jerusalem. Yung matagumpay na pagpasok niya doon sa Jerusalem. Okay? Kaya kung ating pong titinan, nung pagpasok po niya ay nakasakay po siya sa isang donkey, tapos ay sumisigaw yung mga tao, nagpupuri sa kanya at talagang pinaparangalan po siya. Okay? So itong kaganapang ito, yung his triumphal entry into Jerusalem, sabi nga, this event marked the beginning of what Christians remember during Holy Week. Laging inaalala ito ng mga Kristiyano bago dumating ang Holy Week kasi ito yung una na mga kaganapan sa buhay ng ating Panginoon Hesus na ating pong naaalala ito pag pinag-usapan po yung pag pinag-usapan po yung his triumphal entry, ibig sabihin malapit na ang Holy Week. Sa atin hindi gaanong sineselebrate pero sa ibang reliyon, katulad po ng Katoliko, naaalala agad yon kasi kapag dumarating na po yung malapit ng Holy Week, kasi mayroon po mga tinatawag na palaspas. Yung mga tao, kung pupunta kayo sa palengke, sa tabi-tabi ng kalsada, makakita kayo ng mga palaspas, ba tawag doon? Yung mga dahon ng nyug, na ginagawang palaspas. Okay? So, yun ay pagpapaalala na malapit na ang Holy Week. So, yun din po para sa atin, ito rin po ay inaalala rin po natin. Kasi isa ito sa mga kaganapan o importanteng kaganapan sa ating pong sa buhay ng ating Panginoon Hesus bago dumating po yung tinatawag na Holy Week. Okay? So nung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, sabi nga, crowds welcomed him with palm branches and loud praises, shouting, Hosanna, as he entered Jerusalem. Yan, di ba? Yung mga tao talagang hindi magkamayaw sa pagpupuri, pagsigaw, na gamit po yung mga palm branches, yung mga sanga, yung mga dahon, talagang sumisigaw sila at ang sigaw nila ay Hosanna to the Son of David. Okay? Kailangan kung ating pong titinan mga kapatid, nung si Jesus kasi ay pumasok sa Jerusalem, sabi nga, bilang hari, sabi nga, itong kanyang pagpasok, hindi po ito katulad ng pagdating ng isang earthly kings. Okay? Kung ating pong papansinin, yung kapag isang hari po ng mga bansa ang dumarating sa isang lugar, halimbawa, ano po ang kanila pong pinapakita? Siyempre, hindi po common, kundi ang pag isang hari po ang talagang dumarating sa isang lugar, ito ho ay talagang pinaghahandaan, talagang marami po ang mga escort, marami po mga tao na talagang nag-aabang po dito. Pero ang ating Panginoon Hesus, bagamat siya po ay kinilala bilang hari, pero kakaiba ho yung kanyang pagdating doon sa Jerusalem. Actually, yung pagpunta nila sa Jerusalem ay meron pong event po doon, na magaganap at mangyayari. Ito po yung Pasko, Pero sa panahong iyon, si Jesus ay pumunta ho doon, pero ito ho ay inaabangan na ho ng mga tao. Yung kanyang pagdating. Okay? So, yamang ang kanyang pagdating sa Jerusalem ay kakaiba, hindi katulad noong mga earthly kings, ito'y pagpapakita lamang daw po ng true character of Christ kingship. Dito pinapakita lamang kung yung katotohanan ng pagiging hari
ng ating Panginoon Hesus bilang yung kanya hong katangian bilang hari. Ano po? Na ipinapakita ho dito na sabi nga, the crowd celebrated him as king, yet the deeper meaning of this moment reveals powerful truths about who he is. Ano po? Yung malalim po na katotohanan na dapat po nating maunawaan tungkol sa ating Panginoong Hesus ay dito po na ihayag sa panahong ito. Ano po? Na kung saan, bagamat siya kinilala, itinuring bilang hari, pero ang kanyang pagiging hari ay hindi katulad noong mga hari sa mundong ito. Ano po? Kaya dito na ihayag sa kanyang triumphal entry to Jerusalem, dito na ihayag yung kanyang pagiging tunay na hari, na hindi katulad noong hari ng mga hari sa mundong ito. Hindi katulad ng mga presidente, ng mga minister o prime minister, hindi katulad ng mga hari na nabubuhay sa mundong ito. Iba ho. Siyempre pag hari ka sa mundong ito, ano po, talagang sobra-sobra ang paggalang sa iyo, sobra-sobra ang pagtingala sa iyo, talagang sobra-sobra ang pag-treat sa iyo, ano po. Pero ito ang ating Panginoon Hesus, kakaiba ho ang kanya hong ginawa. Siguro, kung ating pong titinan, siya po ay sumakay lamang sa isang donkey, pero pag ikaw ay hari ng mundong ito, halimbawa, isa kang hari, papayag ka ba sasakay sa isang donkey o sa isang kalabaw o sa isang mumurahin, kalisa, ano po? Siguro hindi. Maaring ang sasakyan ay mga mamahaling sasakyan tulad po ng Rolls Royce o kaya Lamborghini o kaya basta mga mamahaling sasakyan. Ano po? Siyempre, hari yun eh. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, ito ho ay kakaiba ang ating pong Panginoon Hesus. Bagamat siya ay tinuring na hari ng mga tao, pero ang kanyang pagpapakita bilang hari ay pagpapahayag lamang ng kanyang tunay na karakter bilang isang hari na makalangit. Okay? So ngayon sa ating pag-aaral, titingnan po natin ang mga kaganapan. Ano po? Una, the preparation of the king. Okay? The preparation of the king. Ito sa ating pong binasa sa Matthew chapter 21 verse 1, sabi roon, now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, the Lord needs them, and He will send them at once. Okay? So, ano po ang preparation na ginawa ho ng ating Panginoon Hesus bago siya pumasok sa Jerusalem? Ito po, kanya pong inutusan yung dalawa niyang alagad, na sabi niya ganoon, mauna ho kayo na pumunta ho doon, at pagdating niyo sa bayan, sa lugar po ng Bethphage, ano po, meron kayong makikita ho doon na dalawang asno, dalawang donkey, ano po, kalagan ho ninyo ang asno na yon, okay? Yung nanay, kasama po yung kanyang anak, ano po, kalagan po ninyo at dalhin nyo dito sa akin. Okay? So ngayon, sabi roon ay kapag mayroong sumita, sabihin nyo lang na kailangan siya ng Panginoon. Okay? At siya ay pakakawalan at ipapayagan kayo. Well, ano po ang gusto kong sabihin po dito? Sabi nga, before entering Jerusalem, Jesus instructed His disciples to bring a donkey. Yan, bakit kaya donkey? Mamaya pag-usapan po natin iyon. Ano po? Yun ang preparasyon na ginawa ho ng ating pong Panginoon. So, mga kapatid, lahat ng makaganapan sa buhay ng ating Panginoon Hesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, sabi nga, nothing in this event happened by accident. Ano po, wala hong naganap dito at nangyari dito na aksidente lamang o kaya ay nagkataon lamang, kundi lahat na ito ay plenano ng ating Diyos mismo. Kaya mga kapatid, gusto po nating sabihin na everything was carefully prepared. Okay? Lahat ng mga nangyari at naganap sa Panginoon Hesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, lahat ng iyon ay talagang pinaghandaan. Inihanda po yon ayon po sa nakasulat po sa kanya. Ito po ay kasama sa plano ng Diyos sa kasaysayan. Okay? So yamang ito ay pinaghandaan, ano ang gustong ipahiwatig dito sa ating pong buhay? Okay, sabi ito, this shows us that
Christ's mission was intentional. Okay? Dito pinapakita po na yung mission ng ating Panginoong Hesus, nung siya'y pumunta dito sa lupa, hindi po yun basta na lamang na naganap at nangyari. Intentional talaga. Sinadya ho talaga yon ng Diyos na pumunta rito sa lupa para sa isang misyon. Then, nung siya po ay narito na sa lupa, ang kanyang tinatahak na landas ay patungo sa cross. Ano po? Kaya kung ating pong titinan, hindi po yun nagkataon lamang, kundi yun ho ay nakaplano na talaga sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, ano po, na kailangan siyang dumaan sa ganitong proseso ng buhay para ho sa pagliligtas po sa atin. Kaya yung mission ng Panginoon Jesus na walang iba kundi ang pagliligtas sa atin, ito ho ay talagang sinadya. Kaya yung pagpasok niya sa Jerusalem mismo, bahagi po yon doon sa mission ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? Kaya sabi ito, His journey to the cross was planned. Okay? Yung kanya hong paglalakbay patungo sa cross ay plinano, no? Kasama ho yun sa plano ng ating Panginoon. Mga kapatid, dapat po natin maintindihan, siyempre pag hari, dapat nasa palasyo dapat siya. Di ba? Siyempre pag hari, dapat siya po ay maayos ang kalalagayan. Pero ang mga alagad ay nagtataka sila, bakit yung tinatahak na landas ng Panginoon ay patungo sa krus, patungo sa kamatayan. Ano po? Kaya nakapagtataka ho talaga ang kanya hong ginagawa. Pero lahat ng ito ay ayon sa plano ng Diyos. Okay? So dahil gusto ng Panginoon ang redemption, yung pagtubos sa sangkatauhan sa lahat ng kasalanan. Kaya nga yung plano ng Diyos tungkol sa pagliligtas sa tao, dito ay kanya hong inilatag. Okay? Inilahad. Ano po? Kaya sabi ito, God's salvation plan was unfolding. Okay? Ang plano ng Diyos patungkol sa pagliligtas sa sangkatauhan, dito ay pinakita kanya hong inilatag. Talagang nakita ho natin kung paano ang Panginoon ay nagplano para po sa redemption. Kaya kung tayo nagbabasa ng Biblia, halimbawa, sa aklat ng Genesis pa lang, ay doon pa lamang sinimulan na kaagad ng Diyos ang plano patungkol sa redemption. Kaya habang lumalawig, habang tumatagal, ay palinaw ng palinaw po para sa atin yung plano ng Diyos. Patungkol sa pagliligtas sa sangkatauhan. Hanggang sa talagang naganap at nangyari ito sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? Mga kapatid, gusto po natin sabihin. Sabi ito, even the smallest details, we're under God's control. Kaya dapat nating maunawa at maintindihan, muli,atuloy sinabi natin kanina, hindi po nagkataon lamang ang mga kaganapan at pangyayari sa buhay ng Panginoon. Kundi ito po ay planado ng Diyos at kahit maliliit na detalye ng kaganapan sa buhay ng Panginoon Jesus, ito ho ay kasama sa pagplano ng Diyos at nasa ilalim ng pagkukontrol ng ating pong Panginoon. Diba? Kaya nga wala hong nangyari dito na aksidente lamang o kaya nagkataon lamang. Lahat ho ay under God's control. Okay? So, minsan kung ating pong titinan mga kapatid, iniisip po natin, bakit kaya ang galing ho nila, nangyari ang lahat-lahat, maayos ang lahat, yun ho ba ay talagang nagkataon lang? Okay? Mga kapatid, dapat nating maunawan at maintindihan na lahat na nakikita ho natin, lalong-lalo na pag may kaugnayan sa Diyos, lahat ng ito ay ayon sa plano ng ating pong Panginoon. Meron niya isang illustration, sabi dito, a great stage play may look spontaneous to the audience, but behind the scenes, every movement is rehearsed and planned. Di ba? So kapag kayo pinanonood ng stage play o ng mga palabas, di ba pag nakapanood tayo, ang galing naman nila. Minsan nakasabi talaga natin, di ba? Pag maganda po yung performance, ang galing talaga nila. Hindi sila nagkalat. Di ba? Pag hindi nagkalat, talaga maayos ang mga sequence ng mga kaganapan doon sa mga palabas, sa stage play, nasasabi talaga ang galing nila. Di ba? Pero mga kapatid, behind the scenes, sabi nga, kaya ho sila'y magaling, hindi po yun nagkataon lang, kundi yun ho, ang lahat ng iyon ay pinaplano po yon. Lahat ng iyon ay pinagpraktisan po yon. Lahat ng mga ginagawang na yon ay mayroon pong rehearsal yon. May mga bilang po yan. Ibig sabihin, plinano, pinaghandaan ng mabuti, kaya ho nagiging maayos. Di ba?
ganyan ang ginawa ho ng Diyos sa buhay po ng ating Panginoon Jesus. Kaya yung kanyang pagpasok sa Jerusalem, yun ho ay kasama sa plano ng Panginoon. Well, mga kapatid, napaka-importante na maunawaan natin na lahat ng kaganapan ay mayroon pong paghahanda. Lahat ng kaganapan ay mayroon pong plano. At mayroon ako narinig minsan na kahit ngayong hold up sa bangko, di ba? Mayroon akong narinig kwento minsan eh. Yun ho ay talagang sobra-sobrang pagpaplano. Na hindi lamang basta pagdating doon ay sige, tira na kaagad. Hindi. Yun ay pinagpaplanuhan ng matagal. Sabi nga, minsan kahit yung bawat hakbang ho nila, kasama ho yun sa plano. Yung bilang ng steps mula ho sa pagbaba nila ng sasakyan patungo ho sa pintuan ng bangko halimbawa, ay bilang po yan kung ilang steps po yan. Kapag mayroong pumalag, ano ang gagawin? Mga ganun, no? So, pinagpaplanuhan ng mabuti yan. Ayun, ano po? So, ibig sabihin, wala hong nangyayari na basta nagkakataon lang. Pero, dapat natin maunawaan, kung ang mga tao sa mundong ito ay nagpaplano, kaya ho nagiging maayos, nagiging perfect ang mga kaganapan, how much more ang ating pong Panginoon. Di ba? Sa ating Panginoon, everything was carefully planned. Okay? Lalong-lalo na sa buhay po ng ating Panginoon Jesus. So, ganoon din po sa atin, sabi nga, ang lesson, in the same way, the entry of Jesus into Jerusalem was part of God's carefully prepared plan of redemption. Ano po? So, kung paano ang Panginoon, okay, ay talagang pinaghandaan niya, pinagplanuhan niya ang buhay ng Panginoon Jesus sa kanyang gagampanan dito sa mundong ito para sa redemption, since tayo po ay mga nakaugnay sa ating Panginoon, okay? Yamang tayo po ay nakaugnay sa ating Panginoon, everything that is happening sa ating pong buhay ay nasa plano ho ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po nagkakataon lamang yung mga kaganapan at pangyayari sa buhay po natin. Lahat ng yan ay ayon sa plano ng Diyos. Naniwala ba kayo doon? Dahil nasa kamay tayo ng Panginoon eh. Di ba? Nasa kamay tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano po ang nangyayari at nagaganap sa ating buhay. Kung halimbawa, ako gusto kong yumaman eh. Pero ayaw kong payamanin ng Diyos. Yun kaya ay nagkataon lamang? O talagang kasama ho sa plano ng Diyos sa aking buhay? Sa palagay nyo? Well, lahat na kasi natin, dapat maintindihan natin, habang tayo nasa kamay ng Panginoon, lahat ng yan ay ayon sa plano ng Diyos. Minsan yung gusto natin ay hindi binibigay ng Diyos kasi nga, iba ho ang plano niya para sa atin. Siguro, bagamat yun ang gusto ko, pero siguro sabi ng Panginoon, kung papayamanin kita, baka hindi ka na magpastor eh. Di ba? Kung ikaw ay maraming pera, baka lahat ng bagay ay iasa mo na lang sa pera. At hindi ka na magpe-pray. Hindi ka na humihingi sa akin. Di ba? Kaya dapat maintindihan natin mga kapatid na may plano pa rin ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, yamang tayo po ay nasa Panginoon, nakaugnay sa Panginoon, lahat ng nagaganap at nangyayari sa buhay natin is under His control. Okay? Nasa Kanyang plano pa rin po, ang buhay po natin. Kaya kung ano man nangyayari, ano man nagaganap sa buhay natin, lagi nating isipin, plano ng Diyos sa buhay natin to. Kaya wala ho tayong pagsisisihan sa buhay, pagkus lahat ng iyon ay nilalagay natin sa ating mga kamay, pagkat ang Diyos ang may hawak sa ating pong buhay. Okay? So, iyan po yung tungkol sa ating Panginoon Jesus. Ano po? The preparation of the King. Pinaghandaan mo ng lahat bago mangyari at maganap ang tungkol po sa kanyang plano. Okay? Ngayon, sa pangalawa, natin makikita sa buhay po ng Haring si Jesus, ano po? Ito po, the prophecy of the King. Yan. Ito yung mga katotohanan na makikita po natin sa ating pong binasa. Sa verse 4 ng Matthew chapter 21, ganito po ating mababasa. This happened in order to make come true what the prophet had said. Okay? Tell the city of Zion, look, your king is coming to you. He is humble and rides on a donkey and on a colt, the foal of a donkey. Okay, nakakita na ba kayo ng donkey? Ako nakakita ko, Dunkin eh. Dunkin Donut. Yung donkey ay, ano po yon, yung
Kabayo siya, parang kabayo siya, pero mas maliit kaysa sa kabayo. Ano po? So, sabi rito, itong kaganapan po sa buhay po ng ating Panginoon Hesus, habang siya po papasok sa Jerusalem, nakasakay siya sa isang donkey. Pero, bakit donkey ang kanyang sinakyan? Sapagkat yun ho yung nakahula patungkol sa kanya. Okay? Yan ho ang nakahula patungkol sa kanya. Saan natin mababasa yon? Yun ay mababasa natin sa Zechariah chapter 9, verse 9. Yung binanggit doon sa Matthew chapter 21, ay mababasa rin po natin sa Zechariah chapter 9. Sa verse 9, sabi doon, "See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey." Once again, nagkataon lang ba na dapat na donkey ang kanyang sasakyan? Hindi, kasama pa rin po yun sa plano ng Panginoon. At kasama po yun doon sa gaganapan, doon sa hula patungkol sa Panginoon. Di ba? Sa kanyang pagparito bilang isang hari ng mga Hudyo. Alam niyo po kung bakit si Jesus ay masasabi natin isang hari, kasi minsan tinanong po siya ni Pilato, di ba? Alala niyo po yung nililitis siya ni Pilato. Sabi po ni Pilato sa kanya, "Ikaw bagay hari?" Natanggin niyo kasi yun siya. "Ikaw bagay hari?" Hindi. Sabi ni Jesus sa kanya, "Ikaw na ho yung nagsabi." Di ba? "Ikaw ba'y hari ng mga Hudyo? Ikaw na po yung nagsabi." Sabi nga ano pa. So, kung ikaw ay hari, saan yung kaharian mo? Saan yung mga tauhan mo? Yan. Pero sabi ni Jesus, "My kingdom is not of this world." Wala ho sa mundong ito ang aking kaharian. Nasa kabilang panig ng mundo. Okay? Nasa kabilang buhay. Kaya nga ho mga kapatid, bilang hari ay dito pinapakita na kaya ho donkey ang kanyang sinakyan dahil nga ito ang nakahula patungkulo sa kanya. Okay? So, hindi naman siguro sinasadya ng Panginoon Jesus po na, ay, makasulat patungkulo sa akin ay kinakailan donkey. May donkey doon sa sasakyan ko. Hindi. Lahat ng kaganapan sa buhay po niya, ito ho ay talagang ayon sa plano ho ng ating pong Panginoon. Ano po? So, kaya ho donkey, dahil yun ho ang nakasulat tungkol sa kanya. Sabi nga, hundreds of years before the event, God had already revealed how the Messiah would come. Tingnan po natin mula nung isinulat po ni Zechariah, yung hula na ito, daan-daang taon ho ang lumipas bago ito nagkaroon ng katuparan. So, nagkataon ba? Hindi, kundi ito ho ay talagang sadyang nangyari sa kadahilanan, si Kristo Jesus mismo, siya po yung Kristo, siya po yung Mesiyas. Ano po? Well, mga kapatid, kung halimbawa, alam niyo po, pag sinabing prophecy, kung mayroong prophecy na tumutukoy sa isang tao na hindi pa alam kung sino, mahirap paniwalaan. Mahirap paniwalaan na siya na nga yung tinutukoy, maliban kung ang lahat ng prophecy patungkol sa kanya ay nagaganap. Nagaganap mismo sa kanya. Marami po nagki-claim patungkol sa pagiging Misaya. Kaya nga sabi ko sa inyo na halimbawa si Kibuloy, isa lang ho siya sa 50,000, more than 50,000 na mga nagki-claim na sila po ang Kristo. Di ba? Isa lang ho yan si Kibuloy. Well, mga kapatid, marami po ang nagki-claim na sila po yung Kristo, sila po yung Mesiyas. Sa mundong ito, kung hindi nyo po alam, sa mundong ito, sa buong mundo, marami po ang nagki-claim. Mga iba-ibang mga klase ng tao na nagki-claim, sinasabi nila, ako yung Kristo sa panahong ito, ako yung nag-reincarnate na Kristo. Yan. Mga iba't ibang klaseng pagpapaunawa at pagpapakilala. Pero, ang tanong, yung bang mga prophecy sa Bible ay naganap ba sa kanila? Well, mayroon pong mga tao na kiniklaim po nila, ito nangyari sa akin, kaya ako nga talagang Kristo. Mayroon ganun kiniklaim nila. Pero ang problema, hindi lahat ng prophecy patungkol sa Mesiyas ay nangyayari sa isang taong yon. So wala hong makakakumpara sa ating pong Panginoon Jesus sapagkat halos lahat ng prophecy sa Old Testament naganap po sa buhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. Halos lahat yon ng mga prophecy. Kaya kung nagbabasa tayo ng Bible, makikita po natin na lahat ng nangyayari sa buhay po ng Panginoon Jesus,
lahat ng yun ay under God's prophecy. No po, sa lumang tipan. Hinihula na po yon ng mga propeta. Kaya pati ito, ng kanyang pagpasok sa Jerusalem, na kailangan siya nakasakay sa isang donkey, kasama po yon sa isang prophecy. Okay? E paano kung halimbawa ay si Pedro yung sumakay sa donkey? Tapos papasok siya ng Jerusalem. Pwede ba siyang pagdudahan? Ito na siguro si Kristo. Ito na yung Misaya. Si Pedro ang sumakay sa donkey, halimbawa. O, di ba? O kaya si Pilato sumakay sa donkey. O, di ba? Well, isa lang ho yun na posibleng pagbatayan. Marami pa ho kasi. Di ba? Pero ito, dahil si Jesus na ho ang nakasakay sa isang donkey, sila po yung inaasahan ng mga Hudyo na talagang siya po yung Mesiyas na kanila pong hinihintay. Okay? So, diyamang kahit matagal pa, kahit matagal naganap yung prophecy na iyon, bago nangyari, hundreds of years, bago naganap sa buhay po natin pa ni Jesus, ano po ang pinapaalala ng Panginoon sa atin dito? Una, sabi nga, it reminds us that God keeps His promises. Okay? Dito ay pinapaalala sa atin, mga kapatid, na sa Diyos, ang Diyos ay hindi siya nakakalimot sa kanyang mga pangako. Sa Biblia, there are thousands of promises. Marami po mga pangako diyan sa Biblia, pero hindi man nangyari at naganap sa buhay natin lahat ng yon, o kaya naman ay mayroon tayong inaasahan na hindi pa rin nangyari sa atin. Pero gayon pa man, ang mga prophecy na yan sa banal na kasulatan, kung ito'y may kinalaman sa buhay natin, ito ay bibigyan ng katuparan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? One of the prophecy sa Biblia na talagang hindi mapapahindian ng Panginoon ay yung kanyang pagbabalik. Nangako ang Panginoon. One of the promise na hindi pahindian ng Panginoon, yung babalik po siya. Okay? Pagamat nagtatagal, pero naniniwala tayo na si Jesus ay babalik. Amen ba yun? Sabi ng Bible sa John chapter 14, sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin, manalig kayo sa Ama, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo at ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo, sabi nga nun, ako ay babalik at kukunin ko kayo at isasama ko kayo upang kung saan ako naroon ay naroon din naman kayo. So anong promise ng Panginoon? Babalik po siya. Ang tanong, kailan siya babalik? Ang tagal ng panahon ng paghihintay. Ang tanong ay, handa ba tayong maghintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Well, mga kapatid, malapit na. Malapit na dumating ang ating Panginoon. Ang tanong, kailan kaya? Hindi natin alam. Katulad ng binanggit natin noong nakaraan, ang kasaysayan ay nagbabadya o nagsasabi, o ang kaganapan ay nagsasabi na talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Lalong-lalo na ang Biblia, ang banal na kasulatan ay nakasentro sa buhay po ng mga Israelita. Okay? Once na may kinalaman sa Israel, ang mga kaganapan sa ating panahon, may kinalaman po yon sa mga kaganapan sa mga bagay ng Diyos. So kung ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus ay dahil kapag may nangyari na ganap sa Israel, then maaring yun ho ang mga pagkakataon na dapat po nating tingnan. Okay? Ang Iran, na naghanap ngayon, ang Iran, yun ho ay nakasulat sa banal na kasulatan sa Biblia. Yan po yung dating Persia na minsan namayagpag na ho sa namayagpag sa buong mundo. Naging nung nagkaroon po ng Persian Empire na tumalo po sa Babylonia. Okay? Yung US, the number one bansa ho sa ating pong mundo dahil sa kanyang kapangyarihan, involved po sa kaganapan sa kasalukuyan. Well, yung mga tao, yung mga bansa na nakapaligid po sa Iran, may binabanggit ang Biblia tungkol sa Gog at Magog. Di ba? May binabanggit po ang Biblia. Yan. Well, yun ho ay may tumutukoy po yon sa mga nakapaligid na mga bansa sa Iran, sa Middle East,
Well, lahat ng ito ay nagaganap at nangyayari at nagbabadya na talagang malapit na ang wakas. Kaya nga ang tanong natin noong nakaraan ay, ito na ba yung pwede bang sumiklab ang Third World War? Pwede bang ito na ba yung takdang panahon na magtatapos na ang mundo? Ito ba ay pagsasabi na malapit na ang rapture? Ito ba ay pagsasabi na susunod na ang Great Tribulation? Yan. Mga kapatid, lahat ng ito ay pagpapaalala lamang po sa atin na talagang dapat tayo ay maging handa. Bakit? Kasi nga ang Diyos ay hindi siya nakakalimot sa kanyang pangako. Ang sabi ng Panginoon, ako'y babalik at kukunin ko kayo upang kung saan ako naroon ay naroon din naman kayo. Kaya nga ipaghanda po natin ang ating mga sarili sa harapan po ng Diyos upang kung dumating man si Jesus ngayon, mamaya, bukas, sa sunod na bukas, ay handa po tayo. Mo ba yun? Tingnan po natin ating katabi, handa ka na ba? Yan, sabihin po natin, handa ka na ba? Yan. At ayaw ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na kapag tayo po ay madatnan niya nagising. Ayaw niya ng madatnan tayong tulog. Gusto niya gising tayo, na naglilingkod talaga tayo sa Kanya. Yan. Yung paghahanda natin sa Panginoon, ito ay pagpapakita natin na talagang yung gising tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Okay? Ano pang pinapaalala dito? Sabi nga, this reminds us that God fulfills His word. Ano po? Ito yung napapaalala din po sa atin na ang Diyos, Kanyang tinutupad ang Kanyang salita. Kaya wala hong salita na hindi sa Biblia, na hindi tutuparin ng Panginoon. Sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my words will remain forever. Hindi po ito lilipas nang wala hong mangyayari, nang wala hong magaganap. Kaya nga every single word na nakasulat po sa banal na kasulatan, yun ay bibigyan ng katuparan ng Panginoon. Okay? So, now, pangatlo, anong pinapaalala nito nung na-reveal po ang ating Panginoong Jesus na siya po yung Mesiyas? Sabi nga, dito pinapaalala sa atin na si Jesus siya yung promised Savior. Okay? Siya yung promised Savior. Kasi katulad sinabi ko kanina, marami ang pwedeng mag-claim na sila na yung Mesiyas, sila na po yung Kristo. Pero dito sa kaganapang ito, sa pagpasok ng Jesus sa Jerusalem, ito'y pagpapaalala sa atin na siya nga yung pinangakong tagapagligtas. Kung ikaw ay taga-Israel, at kapitbahay mo si Jesus sa Nazareth, doon sa Nazareth nakatira, halos hindi ka talaga maniniwala sa kanya. Di ba? Hindi ka maniniwala na siya talaga yung Mesiyas. Bakit? Halimbawa, kasabay mo siyang lumaki, kalaro mo siya, tapos biglang magsasabi, ako na yung Kristo. Di ba? Maniniwala ka ba? Yun ang dahilan kung bakit yung mga kapatid ni Jesus hindi naniwala talaga sa Kanya. Hanggat hindi siya nabuhay na muli, hindi naniwala yung mga kapatid ni Jesus. Ang naniniwala lang kay Jesus si Maria at saka si Joseph. Pero yung mga kapatid niya, ano masasabi ikaw yung Kristo? Kalaro lang nga kita Inaaway-away mo mga pangako Di ba? Minsan ganun Di ba? Hindi talaga Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, walang propeta na kinikilala sa sariling bayan. Kaya minsan ganun din naman tayo, di ba? Wala hong born-again Christian na pinaniniwalaan sa loob ng sambahayan. Yung ating mga mahal sa buhay, minsan hindi naniniwala sa atin huwag tayong magtataka kasi si Jesus ay ganun din naman ang nangyari sa kanya, di ba? Hindi muna siya pinaniwalaan noong kanyang mga kapatid. Pero, nung siya ay muling nabuhay na, nag-resurrect, doon lamang siya pinaniwalaan. Kaya nga yung isa sa mga kapatid niya na si James, si Santiago, na naniwala sa kanya bilang siya nga yung Kristo, na pagkatapos na muling nabuhay, si James ay nagpastor. Nagpastor po siya. Kaya siya yung unang naging pastor ng Jerusalem. So dito sa kaganapang ito, pinapakita lamang na si Jesus mismo, siya yung promised Savior. Okay? Okay. Sabi pa rito, the triumphal entry proved that Jesus was the Messiah foretold by the prophets. So dito pinapakita talaga na pinatunayan talaga na si Jesus ang Mesiyas na sinasabi po ng
mga propeta sa Old Testament. Okay? Sa ilustrasyon, sabi ito, sometimes we make promises that we forget, but God never forgets His word. Every prophecy about Christ is fulfilled exactly as God said. Di ba? Isang tayo bilang tao ay may mga pangako ho tayo, may mga sinasabi ho tayo na hindi ho totoo, hindi nagkakaroon ng katuparan, kinakalimutan ho natin, pero ang Diyos kailanman, sabi nga, hindi siya nakakalimot, hindi niya pinababayaan na lilipas yung kanyang mga salita na hindi nagaganap at nangyari sa ating mga buhay. Kaya ang ating Panginoon, kung anong sinabi mismo ng ating Diyos, ano po, tungkol sa buhay ng ating Panginoon Kristo, ay talagang naganap po iyon. Di ba? Kaya ganyan natin gustong tingnan ang pagiging Kristo ng ating pong Panginoon bilang isang Mesiyas na dumating sa ating pong buhay. Okay? So pangatlo, sa ating pag-aaral, una, the preparation of the king. Pangalawa, the prophecy of the king. And the pangatlo, the peace of the king. Okay, the peace of the king. Sa verse 25, chapter 21, verse 5, sabi pa rin, ano po? Sabi pa doon, tell the city of Zion, look, your king is coming to you. He is humble and rides on a donkey and on a colt, the foal of a donkey. Okay? Ano po yung pinapakita ko dito? Sabi nga, Jesus rode a donkey, not a war horse. Katulad ng sinabi, tinanong ko kanina, ano bang pagkaiba? Ano ba yung donkey? Ang donkey ay katulad po ng kabayo. Pero sabi nga kanina, maliit lang ho siya. Ang kabayo ay ginagamit para saan? Pandigma noong unang panahon. Pero ang donkey ginagamit para saan? Pagsasaka. Kargahan po yan. Ano po? Yun ang gamit po, kinakargahan po yun ng mga gamit, ng mga ani. Ano po? Pero yung kabayo, yun ho, yung ginagamit sa pangdigma. Yan, sinasakyan po ng mga sundalo, mandirigma. Kaya noong unang panahon, mga kapatid, ang isang kaharian, isang bansa, ay nakikilalang makapangyarihan, saan? Sa dami ho ng kabayo. Alam mo ba yun? Sa dami ho ng kabayo. Doon ho nakikilala ang isang bansa na powerful siya kapag marami ho siyang kabayo o tinatawag nating war horse. Ano po? Siyempre, pag kabayo, mayroon din po mga karwahe at saka mayroon po mga sundalo. Doon ho nakikilala po yon. So hindi katulad sa ating panahon ngayon, malalaman o makikilala ang isang bansa na makapangyarihan kapag maraming maraming mga armas na magaganda. Kaya nga, dati paramihan ng kabayo, pero ngayon paramihan ng mga jet plane, missile, submarine, barko. Ayan, ang pinakamatindi ay nuclear bomb. Pero yung nuclear bomb, bawal kasi yun. Kasi nga, ang nuclear bomb, ito ho ay, kaya ho bawal yun dahil ito ay sumisira sa mga sibilyan. Ganito kasi yan eh. Pag gera kasi, ang naglalaban mismo, ay yung mga sundalo. Di ba? Yung mga sundalo, yung mga sibilyan, hindi po sila kasama sa gera. Apektado lang, pero hindi talaga kasama sa gera. Kaya hindi ho tayo, matatakot na andyan ang bomba. Maliban lang kung ang kalaban ay desperado na, wala nang pakialam kung sino ho ang tatamaan. Di ba? Pero pag ang gera kasi ay politika yan eh. Di ba? Politika yan. Na kung saan mga professional din naman yun naglalaban. Na ang kanilang tinatarget ay yung mga base militar lang, yung mga sundalo lang, yung mga lumalaban lang sa kanila. Pero ang mga civilian ay hindi sila kasali. Pero bakit daw na marami hong namamatay mga civilian? Yun ho ay mga nadadamay na lamang. Pero hindi talaga yung number one target ng pagdating sa digmaan. Kaya nga tayo bilang hindi sundalo ay pwede ho tayong magtago pag may digmaan, di ba? Pero yung mga sundalo, kinakailangan sila yung nakalantad. Sila talaga yung makikipaglaban. Mayroon akong nabalitaan na lahat daw po ng mga lalaki ay kinakailangan mag-training para sumabak sa gera. Lahat ng mga 18 years old and above
Sabi ko nung narinig ko yon dati, nung nakikinig ako sa narinig ko, naku 60 na ako. Pwede pa pala, kahit 60 daw. 60 hanggang 65 daw eh. Sabi ko, hindi ako nagsundalo para lumaba. Hindi ako nagsundalo, tapos ngayon sasabak sa gera. Samantalang nung ako'y maliit pa yun ang kinatatakutan ko. Takot ako na magkakagera daw, gano'n. Well, mga kapatid, ayaw ko ng gera. Ganun po. Natatakot ako diyan noon. Pero ngayon, halimbawa, pag sinabing lahat ng mga lalaki, kinakailangan lumusob sa gera, iharap sa sa mga kalaban. Ang tanong, handa ka ba? Handa ka ba? Yan, handa ka bang lumaban? Well, mga kapatid, ito ho ang ating pong Panginoong Hesus. Ano po? Siya po ay nakasakay sa isang donkey, hindi po sa war horse. Okay? Sa ancient culture, sabi to, in ancient culture, a war horse symbolized conquest. Yan, pag nakasakay ka sa isang kabayo, ito ay pagpapakita na ikaw ay makikipaglaban. Okay? Pero pag sinabing donkey, it symbolized peace. Yan. Kaya si Jesus, kaya siya ay nakasakay sa isang donkey kasi ito yung sinisimbolo ng kanyang kaharian, kapayapaan. Kaya pagdating niya, narito ako, sabi niya, parang gusto niya sabihin, narito ako, hindi para magdala ng kaguluhan, narito ako para magdala ng kapayapaan. Okay? Kaya nga sabi ito, nung pagdating ng Panginoon Jesus, sabi nga, is not to destroy his enemies, but to bring salvation. Kasi yun naman talagang gusto ng Panginoon. Ano pa? Kaya siya pumunta rito para iligtas ang kanyang bayan at ang lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. Kaya nga tinawag siyang, he is the Prince of Peace. Yan. Di ba? Kaya nga mayroong sa Isaiah chapter 9 verse 6, at tatawagin siyang, yan, prinsipe ng kapayapaan. O, di ba? Kaya mga kapatid, yun ho ang talang title ng ating Panginoon. Prinsipe siya ng kapayapaan. Kaya nang pagdating niya, ito po ay para sa kapayapaan. At sabi nga rito, his kingdom is not built through violence, but through love, sacrifice, and grace. Kaya mga kapatid, dapat natin maintindihan, iba ho itong kaharian na itinatag ng ating Panginoon. Ano po? Hindi ito kaharian na punong-puno ng galit, puot, digmaan, at pakikipag-away, pakipaglaban. Wala, hindi po ganon. Ang kaharian na itinatatag ng Panginoon ay kahariang punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno ng pagsasakripisyo. Punong-puno ng biyaya at grasya. Kaya nga ho, yun ho ang ating pong sinusulong na kaharian bilang mga Kristiyano. Yung kaharian na nagmamahalan. Di ba? Bilang Kristiyano, kaharian na nagsasakripisyo, kaharian na punong-puno ng biyaya at grasya. Di ba? Yun ho ang tinatayo at tinatatag ng ating Panginoon. Hindi katulad ng bansa na sa mundong ito, hindi katulad ng bansa sa mundong ito, nang tinatayo talaga ay mga powerful weapons. Di ba? Hanggang ngayon, pagalingan kung sino pinakamaraming sandata, pinakamatibay na sandata, pinakamagaling na sandata, pagalingan ho, di ba? Kaya makikita po natin na talagang kung sino yung maraming sandata, mga powerful country, sila po yung namamayagpag. Okay? So, sabi nga, when a soldier returns from war, the greatest gift he desires is peace. Tandaan natin ha, kayo ba ay mayroong pong kamag-anak na sundalo? Anong sundalo? Klaseng sundalo? Philippine Air Force. Yan. Ako mayroon akong pinsan na na army. Army talaga, as in army. Talagang maharap talaga sila sa giyera. Kaya nung ako'y maliit pa, ay laging nung kasagsagan dati sa panahon ni Marcos, di ba? Kasagsagan dati na talagang may mga digmaan lagi sa Mindanao. Di ba? Alala nyo yon? Doon sa mga may edad na. Yan. Yung aking pong pinsan na yon, hindi ko alam, pinsan siguro yun. Lagi hong nasa Mindanao po yun, nakipaggiyera talaga. Pero
Salamat naman, hindi naman siya tinatamaan ng bala. Kaya tuwing babakasyon, uuwi ho dun sa amin, dun sa lugar po namin, bago dumating, kasi yung isla, kasi yung lugar namin isla, ano po, nakasakay po siya sa bangka, bago dumating, magpapaputok muna yung rat-rat, magra-rat-rat muna ng Armalite yun. Katibayan na siya po'y darating na. Oo, ganun ang ginagawa niya. Kaya kami naman, siyempre maliit pa ako noon, takot na takot. Naku, mayroon sundalo. Yeah. Natatakot na nga sa gera, tapos ngayon, makakarinig pa ng mga putok na gano'n, di ba? So, actually, pag ang isang army, isang sundalo, ano po na nakipaglaban, habang siya po ay nasa labanan, mga kapatid, habang siya ay nasa labanan, turite po yung kanyang utak. Kaya, di ba, sabi nga, yung isang sundalo na galing sa gera, nire-rehab po yan eh. Nire-rehab po yan kasi habang siya po ay nasa gera, halos walang tulog, halos walang kain, talagang laging alerto yan. Ano po, ang tingin niya sa tuwing may gumagalaw, kaaway, kalaban, ganun ho sila. Ano po. Kaya minsan, pag napunta ho siya sa isang lugar na marami na tao, laging alerto siya. Kasi iniisip niya, baka kalaban. Ganun po. Ano po. Kaya yung karamihan, ang iba dyan ay pagkagaling talaga sa gera, nire-rehab muna yan. Ano po. Kaya nga, siguro, sabi ka dito, the greatest gift na dinidesire po ng isang tao, isang sundalo na galing sa labanan, ay yung kapayapaan. Kasi habang sila nasa labanan, wala hong kapayapaan yan. Okay? So, ganyan po ang gusto natin ipakita. Ano pong lesson? In the same way, sabi rito, humanity longs for peace. And Jesus came to bring peace between God and mankind. Diba? Ganon din po tayo. Tayo po actually nasa ilalim ho ng labanan noon, nung wala pa tayo sa Panginoon. Diba? Kalaban natin, unang-una, ang Diyos. Kalaban natin ang ating kapitbahay. Kalaban natin ang ating sarili. Kalaban natin si Satanas. Ang dami ho nating kalaban nung wala pa tayo kay Kristo Jesus. Pero nung dumating si Jesus, ano nangyari? Naging kasundo natin ang Diyos na number 1 na kalaban dapat natin. Ano po? Tapos ngayon ay humina na yung kalaban ho natin, ang ating pong sarili. Di ba? Ang hindi na lang ho tumitigil ay si Satanas na tayo'y kalabanin. Okay? Kaya mga kapatid, tandaan natin mabuti, yun din po ang ating pong inaasam-asam sa buhay. Yung magkaroon ng kapayapaan. Sabi ng Bible, in this world, you have tribulation. In this world, you have problems. Di ba? Sufferings. Troubles. Ang dami ho natin. Kaya sa mundong ito talagang wala ho tayong kapayapaan. Pero sabi ng Panginoon Jesus ay lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. Kaya sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Di ba? Kaya mga kapatid, tandaan nating mabuti, habang tayo narito sa mundo, wala ho talagang kapayapaan. Wala hong kapayapaan. Hindi complete yung ating peace. Di ba? Sa bahay ka lamang, halimbawa, pag kayo nasa bahay, mapayapa ba kayo? Oo. Pag wala ho si nanay, mapayapa ang bahay. Sabi ng mga bata. Di ba? Siyempre, pag walang magulo sa loob ng bahay, hindi talaga mapayapa. Pero dapat nating maunawaan, mga kapatid, darating ang panahon na talagang magkakaroon ng perfect peace sa buhay po natin. Ano po? Kapag dumating na po ang ating Panginoon Jesus. Okay? So, tuloy po tayo. Tapusin na po natin. Pang-apat na dapat po natin makita katotohanan doon sa kaganapan sa buhay po ng Panginoon Jesus. Sabi ito, the praise for the King. Okay? Una, the preparation of the King. Number 2, the prophecy of the King. Number 3, the peace of the King. And number 4, the praise for the King. Okay? Sabi rito sa verse 8, a large crowd of people spread their cloaks on the road while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds walking in front of Jesus and those walking behind began to shout, praise to David's son. God bless him who comes in the name of the Lord. Praise be to God. Sa ibang translation, Hosanna in the highest, Hosanna to the son of David. Ayan, ano po?
Yun ang sigaw po ng mga tao. Okay? Kaya sabi ito, these people shouted, Hosanna to the Son of David. Yung salitang Hosanna, ang ibig pong sabihin po nito, save us now. Ano po? Sabi nito, they laid palm branches and garments on the road. So ano kanilang ginawa? Habang sila sumisigaw, naglatag po sila ng mga damit ho nila sa daanan, naglatag po sila ng mga palm trees o yung kayong mga sanga, naglatag po sila ng mga dahon, kung anong gusto nilang mailagay bilang pagpapakita na sila po ay nag-aalay para ho sa hari na dumarating. Okay? Iyon ho ay ginawa ho nila. Tapos habang sila sumisigaw, ang sigaw nila ay Hosanna, Hosanna to the Son of David. Bakit to? Kasi nga yung salitang Hosanna, sabi nga, it means save us now. Bakit yun ang sigaw ho nila? Sapagkat sila po ay nasa ilalim ng oppression o nasa ilalim po ng ng Roman Empire, di ba? Pananakop ng Roma, di ba? At gusto nilang makalaya na mula ho sa pananakop ng Roma. At ang hinihintay nila ang isang Mesiyas, kasi yun ang nakasulat sa Biblia, na may magpapalaya talaga sa kanila. Ang hinihintay nila na dumating na ang Kristo, dumating na ang Mesiyas, sapagkat ang Mesiyas na yun ang inaasahan nila na siyang magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa bansang Roma. Okay? Kaya nga, yun ang sigaw nila, Hosanna, Hosanna. Tapos ang karugtong ay to the Son of David. Ano po? Bakit Son of David? Sapagkat si David, siya po ang hari, isang hari na mandirigma noong unang panahon. Kaya ang inaasahan nila ay isang hari na galing sa angkan ni David na magiging hari at mandirigma din. Kaya iyon ho ang inaasahan nila na si Jesus, siya nang ho yung anak ni David o kaya lahi ni David na magliligtas po sa kanila. Kaya iyon ang sigaw ho nila. Pero mga kapatid, nalungkot lang sila dahil nga instead na sa palasyo pumunta itong si Jesus, saan siya pumunta? Yung kanyang tinatahak na landas ay patungo sa cross, sa halip na papunta sa palasyo. Kaya yun ang kinalungkot ng mga tao. Kaya sabi nga, ang mga taong ito na sumisigaw, okay, nirecognize nila si Jesus bilang king, but many only praised him emotionally, not faithfully. Okay? Pagkapat sila sumisigaw ng papuri sa Panginoong Hesus bilang hari, okay, habang sila sumisigaw, pero yung pagsigaw nila ay emotionally lamang. Yung bugso ng damdamin ba, kasi biglang dumating ho, ito na nga ho yun, di ba? Kaya sila sumisigaw. Pero yung pagiging faithful nila ay hindi ho nila ipinakita. Magkaiba ho yun eh. Isang ganyan ho sa iglesia. Di ba? Ganyan sa iglesia. Minsan na pupuri lang tayo bugso ng ating pong damdamin. Pag nakita natin, ay, ang galing naman ng praise and worship nila, kaya praise and worship ka rin. Ang tanong, pag hindi ba magaling yung song leader para sa paglilid ng worship, ang tanong, mag-worship ka ba? Magpupuri ka pa ba? Di ba? Or, aayaw ka na. Di ba? Ang hinahanap ng Diyos, yung faithful, yung tapat talaga sa Kanya na kahit wala nang kasabay na nagpupuri at sumasamba sa Kanya, ay sasamba ka pa rin. Sabihin po natin sa ating katabi, kahit wala na, sasamba ka pa rin. Kahit wala nang iba, no? Wala nang kasama, sasamba ka pa rin. Diba? Yon. Kaya sabi ito, the crowd recognized Jesus as king, but many only praised him emotionally, not faithfully. Bakit ito natin nasabi yon? Kasi nga, yung mga taong ito na sumisigaw, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna to the Son of David, sila rin po yung sumigaw nung si Jesus ay nililitis ni Pilato, ano po, sila rin sumisigaw na crucify him, crucify him. Di ba? Kaya hindi sila faithful sa kanilang pagsasabi na siya po yung hari ng mga Hudyo. Siya po yung hari na kanilang na Son of David. Hindi sila tapat sa kanilang sinisigaw. Kaya nung dumating yung panahon ng paglilitis, dahil krus ang tinatahak ng Panginoon Hesus, anong nangyari? Bumitaw sila sa kanilang paniniwala sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, sabi dito, true praise must come from a committed heart,
not just a moment of excitement. Di ba? Ang totoong pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, ano po, ito'y nanggagaling ho sa ating pong puso. Nanggagaling sa ating pong nakatalagang puso para sa Kanya, hindi po doon sa excitement lamang. Okay? Tandaan natin mabuti ha, hindi po galing sa excitement lamang ang totoong pagpupuri ho sa Diyos. Okay? Sabi nga rito sa isang illustration, crowds may cheer loudly for a celebrity today and forget them tomorrow. Meron ba kayong mga idol? Mga idol na mga iniidolong artista? Sino ang mga idolo niyong artista? Sino nga yung sinasabi ni Hubert? Si Constantine? Oh, di ba? Pinuntahan pa niya sa Lunita yon. Tapos sumisigaw-sigaw pa siya. Yeah! Yeah! Di ba? Di ba? Ganun. Gusto mo lang makita kasi idol mo eh. Di ba? Pero ang tanong, hanggang ngayon, ay faithful ka pa rin ba sa Kanya? Di ba? Isa sabi nga, maaring tayo sumigaw, pero ang tanong, kinabukasan, maaalala mo pa kaya siya? Tuloy pa rin ba na ikaw ay magiging faithful sa Kanya? Maaring hindi. Pero sabi nito, true followers remain loyal even when the crowd disappears. Diba? Kahit wala na ho yung mga iba na sumisigaw, pero ikaw, kung totoo talaga, loyal ka talaga sa isang tao, ay mananatili ka. Ganon din tayo sa Panginoon. Kahit wala na hong kasabay na magpupuri sa Diyos, ikaw dahil loyal ka sa Kanya, magpupuri ka pa rin. Sasamba ka pa rin. Maglilingkod ka pa rin sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay loyal sa ating Panginoon. Okay? So, yun. Sa ating hindi ko nababanggitin. Nabasa. Okay. The triumphal entry reveals four powerful truths. Ano po? Apat na katotohanan, makapangyarihang katotohanan ang pinapakita dito sa triumphal entry ng ating Panginoon Hesus sa Jerusalem. Una, the preparation of the king. So, sa ating pong pinag-aralan na po tungkol sa paghahanda ng hari, ito'y pinapakita yung God's plan was unfolding. Okay? God's plan, inilatag po ng Diyos ang kanyang plano. Pinakita po niya kung paano po nagsimula sa preparasyon. Di ba? Sa prophecy, tapos sa preparation, hanggang sa magkakaroon ng kaganapan. So, yun po, the preparation of the king. Then, pangalawa, the prophecy of the king. Okay? Yung prophecy of the king, ang tinutukoy po ay the scripture was fulfilled. Di ba? Kung ano po yung nakasulat, naganap exactly what God said. Ano po? Kung ano sinabi ng Panginoon, yun ang naganap sa ating Panginoon Hesus. Okay? Number 3, peace of the king. Okay? Jesus came with humility. Kaya siya nakasakay sa isang donkey kasi pinakita niya ang tunay na karakter ng isang hari na ating pong pinaglilingkuran. Siya po ay mapagpakumbaba. Nakasakay sa isang donkey, hindi po sa isang kabayo. Pag nakasakay sa kabayo, yan, hindi po humility ang pinapakita. Pero huwag kayong mag-alala. Dati yung panahon na sasakay din tayo sa kabayo. Alam niyo ba yon? Sino marunong mga bayo? Walang gusto nila, kabayo na lang. Well, di ba sabi kasi ng Biblia, mayroon pong dalawang advent ang rapture kasi. Ano po? The first advent, ito yung rapture. Jesus will come, darating siya, kukunin niya tayo at dadalhin niya sa kalangitan. Di ba? Pero yung second advent, Jesus will come again. Ano po? Babalik siya. Pero, yung una, Jesus will come for the saints. Pero yung pangalawa, second advent, Jesus will come with the saints. Yan, with the saints na kasama na ho ang mga na-rapture. At doon sa second advent na yon, sabi nga, ang kasunod kasi na event noon ay Battle of Armageddon. Di ba? Na kung saan ay digmaan sa pagitan po ng masama at saka ng mabuti. Okay? So ngayon ang mangyayari, si Jesus ay nakasakay sa kabayo, tapos yung mga anak ng Diyos, katulad po natin, sasakay din po tayo sa puting kabayo. Di ba? Di ba nakikita nyo doon sa nakikita nyo sa mga social media na
pinapakita yung horse talaga, nakasakay sa kabayo yung mga yung mga mandirigma. Yung kasama ho tayo doon sa mga sasakay sa kabayo. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba nakasakay sa kabayo? Kabayong puti. Di ba? Ang sarap sigurong tingnan, ano po? Ang sarap sigurong pakiramdam. Hindi ka malalaglag, syempre, magaling ka ng mga bayo noon dahil glorified body ka na eh. Di ba? Huwag ko tayong mag-alala. Okay, peace of the king, Jesus came with humility. Dangki lang muna. Ano po? Pero dating panahon, kabayo na ang ating pong sasakyan. Okay? Then, praise for the king. Pang-apat, katotohanan na po. Praise for the king. The people honored him. Okay? Kaya siya'y pinuri dahil siya po ay pinarangalan ng kanyang bayan. Okay. Bago tayo magtapos, sabi itong question. The most important question is this. Is Jesus only a celebrated king in our worship or he is truly the king of our lives? Di ba? Siya ba yung hari na ating pong pinupuri, sineselebrate tuwing tayo po ay sumasamba sa Kanya, nagpupuri sa Kanya? O siya talaga ba yung hari ng ating pong buhay? Mga kapatid, makinig kayong mabuti. Lahat tayo pwede magpuri sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi magpupuri, kasi nung sinaway po yung mga tao na maingay, na nagpupuri sa Diyos, sabi ni Jesus, kung sila ay patitigilin, yung mga bato ang magpupuri ho sa Diyos. Lahat ay pwedeng magpuri. Lahat ng may buhay. Di ba? Sabi ng aklat ng awit, Psalms 150, let everything that has breath praise the Lord. Di ba? Lahat ay pwedeng magpuri. Pero ang tanong natin ay, magpupuri lang ba tayo sa Kanya? O kaya siya ba yung hari na ating pinupuri? Or siya ba yung hari ng ating pong mga buhay? Ano bang gusto ng Diyos sa ating buhay? Ang gusto niya, hindi lamang siya ang ating pinupuri, kundi gusto rin niya, siya ang maging hari ng ating pong buhay. Sana ganun, Gusto ng Diyos, hari siya ng ating pong buhay. Okay? The same king, sabi ito, the same king who entered Jerusalem still desires to enter every heart today. So, itong haring ito na si Kristo Jesus na pumasok sa Jerusalem, siya rin po yung hari na gustong pumasok sa ating mga puso. Ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Revelation chapter 3 verse 20. Ako'y kumakatok sa pintuan. At sino mang magbukas sa pintuan, ako'y papasok sa kanya. Sino ang bukas ng pintuan at tatanggap sa akin, ako'y papasok sa kanya at magkakasama kaming kakain. Diba? So, ibig sabihin, ang Panginoon gusto niyang manahan, pumasok sa ating pong puso ngayon, sa ating pong buhay. Ano po? Hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng mga gusto ng Panginoon. Okay? So, ayan ho, yung mga aral na gusto po na ipakita ho sa atin ng Panginoon. And lastly, sabi nito, the crowd laid palm branches on the road, but the real question is, para ho sa atin, are we willing to lay down our lives before the King? Kung paano raw po yung mga tao ay naglatag ng kanilang mga balabal, ng mga palaspas, doon sa dinadaanan ng Panginoon Hesus. Ang tanong natin dito ay ganito, para sa atin, tayo ba ay handang mag-alay din, maglatag din ng ating buhay, mag-alay ng ating buhay sa Kanya? Handa ba tayo magsakripisyo? Di ba? Para sa ating Panginoon. Kaya, yun ho ang hinihintay ng Diyos actually sa bawat isa po sa atin. Ang tayo po ay mag-alay ng ating buhay para sa Kanya. Kasi minsan, inialay na ng Panginoon ang Kanyang buhay para ho sa atin. Kaya, hinihintay niya ay tayo naman ang mag-alay ng ating buhay para ho sa Kanya. Amen ba yun? Okay, tayo mula tayo magsitayo at pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Muli, sinasabi po ng Panginoon, handa ka bang mag-alay ng iyong buhay para ho sa Kanya?